Libon totol, di ba? Libon kawayan na bagakay. Libon. Ay, yung sumbalik, tol. Nasa na siya? Nasa presinto, Buligres, free. O, doon yung natin tagain doon. Kita ka doon. Tatagyan ko nga. Sila nagligtas sa mga tricycle ko na nauli. Yung nakabanggal ng driver ko. Makapras mga kalaban. Ayun, dapat talo na ako. Okay, magandang hapon sa araw ng Martes, May 12. So, marami-rami kayo May 12. May papaliwanag tayo dito sa Calao, sa agimat ng Pinoy. Dito sa Calao, near of Jollibee in front of Citic Maritime Training Center. Ito yung mga gamit natin. I-vlog natin sa vlog ni Commander Kalanchaw sa araw ng Martes. Ngayon, mayroon tayong mga gamit nga dumadating. Galing ito sa Quezon Province. Yung unang paliwanag natin, ito yung tinatawag na kawayan. Yung tinatawag na kawayan, ito yung tinatawag na bagakay. Libon siya ha. Hindi siya ordinaryong libon. Ngayon, ginagawa namin yung cross para mabigyan depensa ang mga tao. Ito na yung gawa natin yung cross ha, libon kawayan ni Pinoy Agimat. May hook siya, and then tinapala namin ng butas dito nga linagarian, may tapal siyang powder ng kawayan at sinukuan. O ito yung libon kawayan laban sa kulam, barang, aksidente, bala at iba pa. Pero kakargaan ito siya ng dasal para mabigyan siya ng basbas. O libon kawayan ni Pinoy Agimat, bago ito. Ano ito? 6 piraso ito ha, yung bagong gawa ko. 6, may 2 walang tali. Ito yung 4. Tsaka 1 buo. Ngayon, kung gusto kayong kumuha, punta na lang kayo sa Calao para makapili kayo nito. Ang libon niya kawayan natin. Sunod yung tinatawag nila nga sumbalik. Ang sumbalik na kahoy, galing siya sa sanga or puno, bumabalik siya sa pinanggalingan niya. Ito yung tawag nga sumbalik nga kahoy. Kahoy lumulop, lukot ba? So mubalik siya sa ilalim. Ikan siya sa taas, mubalik siya sa baba. Balik naman siya. Ngayon may tendency pag ginamit mo sa panangga na balik din ang mga pangyayaring masama, sama-samang hangarin na sumbalikan din. Laban sa kulam, sa aksidente, sa bala, nabalik din kasi may karga itong dasal na Uraberta din. Ito yung tawag na materialis sumbalik nga kahoy. Ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 piraso ang aming sumbalik laban sa kulam, barang at iba pa. Yung nangka natin, meron tayong nangka nga dumadating. Yung tinatawag nga infinite nangka nga naging bato siya. Actually siya, ang tunay nga nangka talaga, galing siya sa puno. Ito yung tinatawag nga bunga sa nangka. Yung maliit lang. Pero dito sa infinite, tinatawag siya nga naging bato na siya. Pag naging bato na siya, pinasukan na siya ng kalikasan na naging bato. Kumbaga, nangka, liso siya nga naging bato. Pwede siya sa magamit sa pangkabuhayan, sa pag-apply, sa business, sa trabaho, at saka sa panganganak. Lalo na sa mga bata, babae, mga anak babae, lalabas yung bata, matagalan siya. Ngayon, gamitan mo siya ng kaibabad mo lang siya sa tubig painom. Lalabas yung bata, sisiglit siya. Pero gagamitan ng nangka na infinite. Ito yung buhay nga nangka. Original nga nangka. Galing sa Quezon Province. Ngayon, yung tinatawag nila nga perlas ka ng silanganan. Ang perlas, sinisisid ng 30 meters along the, sa dinadaanan ng barko. Ngayon, gagamitan mo siya ng compressor. Ito na yung perlas natin. Pero itong nga perlas, isi sa original. Hindi siya, dinikit siya ba? Walang dikit siya.
Kasi ang original kasama ang bahayan. Hindi siya dinikit. Makita mo naman, pag binaklas mo, kapit pa rin siya. To harmony and apologize, unity, tinatawag nga mutya ng perlas ng dagat. Siya ay nabigyan ng buhay sa pag-apply, trabaho, and negosyo. Mapagaan ang loob ng tao dahil ito ay tinatawag nga perlas. Yan ang ating mga gamit ngayon. Sunod, yung buyayang. Ito yung kinakarga nila sa pangkusog, panangga sa bata. Ginagamit ito sa kargada, buyayang ng bukid. Dinilagay sa butilya para pangunra sa kulam, barang at kusog. Ngayon, tinatawag nga mutya sa tubig. Yung tubig, bumubula yan. Ngayon, naging source siya sa bato, nga may bato nga tumitigas siya. Kasi naging puti, kulay orange and red. Ito yun siya. Ang tinatawag nga mutya sa tubig. Dalawang klase ang mutya sa tubig. May nililibing sa tao, may ginagamit din sa kargada. Nilagay dito. Sabi nila, ang mutya daw sa tubig, pag binabaril mo yung drum, may laman tubig, may tendency nga hindi makatagos ang bala. Ngayon, ang mangyari, ang bala ay nayuyuko talaga. Kasi mutya siya sa tubig. Pero ang meaning niya, harmony, apologize, unity sa pangharap sa tao. Nagdili siya o kontra. Kasi mutya sa tubig. Pero ginagamit sa sundalo, nililibing dito, pagtawid nila sa ilog, sama sila sa buwa. Bula lang na tubig, sumasama sila doon. Makita sa kalaban, hindi mo na makita. Kasi may libing sila nga, mutya sa tubig. Napaanod sila pero hindi makita talaga. May tagabulag ito. At mutya siya sa depensa at bala. Kasi yung tinisting namin nga bao, kasi may nagpa-testing din yung sa Krami, may 3 bao tinisting, libon. Hindi inabot din ang libon namin. Kasi pinuntahan ako dito, tinisting nila, sumama ako. Tinisting nila, ito, hindi inabot ang bala. Pero kinarga ni Minerasan, gumaganon lang. Totoo talaga itong tubig. Kasi may mutya siya sa tubig, kinakarga ang mutya sa tubig sa libon nga bao. Sa laban sa kulam, barang bala. Okay, dito na tayo sa sa mga tagusan. Ang daming tagusan. Kumuha na kayo ng tagusan, Ang tagusan, makakarating ka sa pinanggalingan mo, papunta ka sa dulo. Kasi ikaw yung nakakuha ng butas, Siyempre, comply. Ma-release ka na, makapunta ka, makatagos ka. Kasi may tagusan ka nga butas. Tagusan na bato ni Pinoy Agimat. To accomplishment. Ito na yung tinawag nila kawayan. Totoo yung kawayan kasi nandito sa amin. Ang kawayan, bihira ito mamunga. Awan na bulaklak. Puro buhay siya, green ito yung bulaklak niya. Bihira mamulaklak yung kawayan. Kumbaga kung namulaklak, blooming. Blooming ang imong business. Dudumugin ka ng tao pag mayroon ka ganito. Ito yung sa trabaho at negosyo. Bulaklak ng kawayan. Andin yung tinatawag nila nga snake plant. Mabango ang nito, yung amoy ng bulaklak. Smell. Maamuyan mo ang fragrance, mabango ba? Gamit ka ng snake plant sa sa tao, pangpaamo ba? Sa negosyo lamang. And then yung sa zipper. Yung sa zipper, sa 00 siya, pero may guhit kasi siya nag-limit siya hanggang dito. Kaya pinangalan ito ng zipper. Kumbaga sa bunganga, may zipper siya sirado. Pwede rin to sa tikom bibig na di makapagsalita ang tao. Puro libon siya, walang butas zipper. Ginagamit ito sa mga pananggalin, libon, may papasukan. Pero sa pangunra sa tikom bibig, pwede ito siya, zipper na bunga. Zipper na bunga. Kibali bagal siya. Ayun, dito tayo sa sa cross din. May cross akong gawa isa. One eye yapon sa negosyo at trabaho, depensa. One eye nga cross. Ginawa ko lang to para may mga gamit yung depensa mga bata. And then sa pangil ng baboy ramo, ang baboy ramo, sa totally talaga ito, kinakargahan talaga ito ng kalakasan. Pero sa natural power niya, siya, may baloktot siya natural baloktot. Pag ginamit mo sa depensa, may tendency nga linis din ang mga pangyayari. Kasi may gamit ka ng baloktot Kumbaga, naging baloktot pag nakadikit sa katawan. Pag may karga na siya,
assorted siya sa apat na elemento, tubig, hangin, lupa, apoy. May kakargahan dito, kakargahan mo din siya ng 9 bullets nga powder. Yung 9 bullets nga powder natin, ito yun, nasa aking kargada. Ito yung mga sekreto nga mga hindi nila nakukuha. Nagawa sila, wala silang 9 bullets. M14, N16, Garand 38, 45, mm, airgun, shotgun 357. Kaya pinangandan ito ng 9 bullets. Ako yung nakakoleksyon 2014 and 26. 18 ito nabuang ng 9 bullets. Kaya pinalabas namin 2017, 18 ang 9 bullets. Kaya pinangalan ni Pinoy Agent 9 bullets kasi ako ang naghawak ng 9 bullets na powder. Na kinalabit ang bala, hindi pumuputok na sa akin yan. Kaya ang sikreto naman dito, kinakargahan namin dito ng langis libon. Kargahan yan siya, pero binabaran lang siya ng langis ang 9 bullets, kakarga dito para makunik ang iyang power sa 9 bullets. Lihis, kulang, bangga, aksidente, palas, balik, kasama siya sa pangil 9 bullets. Ito yung mga 9 bullets natin pangil ha. Ando yung kidlat natin niya tali. Ito na yon na binutasan ko. Ito yung kidlat na green sa matandang kidlat ni Pinoy Agimat. Ang natira, ito na lang isa sa aking personal gamit niya cross. Sa iwas kulang bangga, aksidente, kidlat na green ni Pinoy Agimat, mabisa din. Yun ang mga gamit natin at saka may kidlat tayong natural pangil. Ito may apoy oh. Mabisa to. Talagang nakikita mo yung apoy ng kidlat namin. Lumalabas ang apoy. At saka may yung tikom bibig na malalaki. Sa di makapagsalita. Shield na siya nga tikom bibig. Kumpleto na siya. Andin yung yuko nga sinukuan. Totally ito nga sinukuan. Galing ito sa Mount of Rizal sa Silangan. Phase 1. Ako ang nakuha namin bagay nga malaki. Ang kurma nito is ganon. Gaano siya ba? Gabalik siya sa ilalim. Pero ang natira itong sa taas, ganon. Ubos na. Ito yung gitna. Sinukuan Maria Makiling, mother, pangpasuko sa lahat ng bagay. Sunod yung kidlat na buo din. Nakakuha rin kami. Ito'y dinonate ng grupo din para mabinta din. At saka ito yung bagong dating namin na kidlat. Ngipin din. Ito yung bagong kidlat namin, ngipin din. Buo din. Yun ang mga gamit natin dito. Kompleto lahat Lahat ating himag natin. May bakante pa tayong himag. Dalawang klaseng himag namin. May timplang anghang. Ang plain na himag. Ang plain na himag, yun ang iinom namin sa bitok. Kasi sirado ang bitok. Ito ang sugat. Napagaling siya. Yung sa mga sakit naman may timpla. Nalilip ang mga sakit. Mga hangin o pilay. Sakit sa tiyan. Natatanggal ang lamig din. Himag na may halong anghang, timpla. So yun lang ang mga gamit natin ngayon sa araw ng Martes, April? Ano ba yun? May 12. Sabdag ni Commander Kalansaw. Maraming salamat. Magandang hapon po.